We're going to move to our next talk, iba? So yung kaninang talk natin, talk number 4 was about loving God and loving neighbor. Then ngayon naman po is isang magandang topic din po is about, kanina we learned about loving God and neighbor. And then naman ngayon siguro let's focus on our families, di ba? So let's learn more about sa ating mga pamilya. Ano ba dapat, di ba? Ano ba dapat ang dinisenyo, ang plinano ng Panginoon para sa ating pamilya? Okay? So, hindi ko na po masyadong explain, but meron po tayong brother who will be our speaker for today. He will be the one to expound about the Christian family. So, ito pong talk number 5 natin about the Christian family. So, dito po tatalakayin niya kung paano dapat tayo being a Christian family. Ano ba dapat tayo? How we should live our life, diba? Ano bang dinisenyo sa atin ng ating Panginoon, ang plinano, at ano ba dapat ang mga dapat natin gawin para matupad yung pangarap, yung plano ng ating Panginoon para sa ating mga pamilya. Okay? So, I would like to introduce to you our speaker for talk number 5. Siya na lang pong bahala mag-introduce sa inyo. Hindi niyo po siya kilala. Medyo malayo pong pinanggalingan niya, taga ibang lugar. I would like to introduce to you Brother GMB. Yeah. Our speaker for talk number 5. Yan, bro. Dami, mahaba-haba to. Saan ba yung pindutan nito, bro? Nahihiya ako dito. At una sa lahat, magandang hapon sa inyo mga kapatid at maraming salamat kay Lord at pinagkalooban tayo ng oras upang pakinggan natin ang ating program, The Christian Family. Di na ako magpakilala kasi ako yung kids, pakilala ko rin pala yung aking mga family para at least ba't nawala? Ayan, nandiyan si Father Jambi. Hindi ako yung nakapula. Kamerate. Dito kayo. Kasama ko si Brother Arnel, pareho kami nakapula. Oo. Pero joke lang. Talagang ako yung nasa gilid, tapos yung aking misis ay tsaka ito yung member ng aming family. Si Ate Charm, nasa Music Men yan si Ate Charm, tsaka sa YFC. Si Kristen, YFC na rin, tapos nag-altar server. Tapos si Johanna, tsaka si MJ. Si Joyce. Ito sila yung nasa Kids for Christ naman. Kaya kami lahat ay nasa CFC. Kaya tama yung CFC, a family ministry. Kaya we are renewing the peace of the earth. Yung aking misis ay nagmamadaling tumakbo magpakila. Baka magalit sa akin Ito yung butihing aking asawa. Marami. Sige, upo muna kayo mga nakilala na kayo. Di na natin patagalin mga kapatid at para di na kayo maiinip. Ba't bumalik? Balik muna pala kayo Mag-games muna pala tayo. Nalimutan ko Papakita ko tong may mga tanong ako sa mga bata. Di ko na lang tatanungin yung participant. Aking mga bata na lang. Go. Who is most likely a family game? Just raise your hands na lang. No, we'll point on who's Yeah, you point out who is. Who is most likely to play a game? Oh. You?
Both. Okay, MJ and Joyce daw, sila yung mahihilig sa aming ng laro kasi yung edad talaga nila, nandiyan pa yan eh. Anong sunod? Nawala na naman. Hindi ako marunong gumamit ng kuana. Bumabalik. Yeah. Who is most likely to excel in school? Tinuturo. Ayan, si Ate Kristen daw. Oh. Maybe ito for Joyce. Who is most likely to be afraid of spider? All of you. Baka si mama niya takot sa spider. Spider na walang buhok. Spider-Man. Who is most likely to cry over a movie? Hindi ba si Daddy? Sumisimple lang yung ama. Oo. Who is most likely to forget an important event? Ako tinuturo nila ako. Minsan nalilimutan yan kasi sa dami ng iniisip. Pero by God's grace, natatandaan pa rin natin. Mga yan, pagka medyo, mayroon kang Who is most likely to fail a mates? Sino? Okay. Also Joyce. No, okay. Okay, tapos na po. Pwede na po kayo umupo, mga chikitungs. Mayroon lang ipapakita ang picture yan. Yung kabila, kasi sa panahon natin ngayon talagang yung ayan, yung may nagpipray, tapos may nasa lamisa ay nagsisilpo naman. Papakita ko lang sa inyo yung picture na yan para yan yung magiging topic natin about Christian family. Tapos mayroon pang isa. Saan ba? Ayaw na. Saan ba doon ba? Ayan, yung isa namang picture na yan ay nasa party. Nasa disco party yan. Sa Ratski Dubai yata yan. Yan. Ayan, konting picture lang para ma-visual out lang natin yung about the Christian family. Kanina may nagpipray, mayroong mga nagwan. Tapos ngayon nasa diskuha naman. Kung talagang saan tayo napupunta sa kuan. So, in the beginning, God intended family to be beautiful. Tunay naman yung sa simulat sa pulpay, talagang ang Panginoon ay may plano sa atin upang mapaganda. Kaso lang, dahil kay Adam at Eve, medyo nagkasira. So mamaya mapag-usapan natin yung about kay Adam and Eve. So, ang pag-ibig ay talagang nagdudulot ng pag-ibig at ito'y nagsimula sa ating pamilya. So, the family is the life's first school in a bigger and general sense. So, the family is a building block in our society, of our church, and a cradle of our every vocation. So, ang pamilya talaga yung kanlungan, lalo na sa ating mga anak. Kaya tayo bilang mga magulang, importante din natin kasi tayo ang may responsibilidad tayo na gabayan ng ating mga anak. So, sa panahon natin ngayon, the family is under serious attack of many fronts. So, gawa nga nung mayroon din naman kasing evil at kuwan. Kaya
minsan sa mga temptasyon natin na ano tayo, nawawala tayo sa plano na naayon sa ating Panginoon, yung gustong mangyari para sa atin. So marriage are being broken and the traditional definition of family is being challenged. So many have claimed, redefine both marriage and family that cause confusion in our society and in our world today. So in most all of the countries except in Philippines and in Vatican City, the seat of Roman Catholic Church, divorce is legal. And in many countries, abortion and the same unions are recognized and accepted. So, kanina nasabi ko, even in the Philippines, but sa ngayon, sa Pilipinas, dahil yung mga gobyerno natin parang ini-implement na nila yung divorce. May na mga senador na nag-file, pero as a Christian, hindi natin yan kumbaga hindi yan pinapahintulot dahil hindi yan ang plano ng Panginoon para sa ating pamilya. Kasi yan yung magwawasak sa pamilya, yung divorce na yan. Maraming maapektuhan. Hindi lang kayo na mag-asawa ang maapektuhan, pati yung mga anak. Kaya ipag-pray din natin na sana'y hindi matuloy yung na yan. Yung divorce law na yan sa Philippines. Ipagdasal po natin, mga kapatid. So the family is imperfect yet, but it is a beautiful gift. Nalilimutan ko talaga. Beautiful gift from God. So ang pamilya ay hindi perpekto, ngunit ito'y napaka magandang biyaya na binigay sa atin ng Panginoon. May babasahin ko pala yung anchor verse natin. Uli yung anchor verse. So, if it is displeasing yet to serve the Lord, choose today whom you will serve. The gods your ancestors served beyond the river, or the gods of the Amorites, in whose country you are dwelling. As for me and my household will be served the Lord. So, yan po yung anchor verse natin, mga kapatid. So, balikan po natin yun yung sinabing the family is imperfect but yet beautiful gift from God. So, talagang tunay nga po naman na talagang hindi naman perfecto lahat ng pamilya dahil may mga kakaunti-unti tayong problema na sa ating buhay, problema, joy, at saka mga kusang dumadating, problema, kaligayahan, hindi natin kaya walang perpektong pamilya. Pero ma-appreciate pa rin natin yan na ang pamilya ay isang napakagandang biyaya na bigay sa ating Panginoon. Sabi nga ni Pope Francis, affirms us in Amoris Laetitia, I thank God that many of the families which are from considering themselves perfect live in love, fulfill their calling, and keep moving forward, even if they are fall many times along the way. So the Synod's reflections shows to us that there is no stereotype of ideal family, but rather a challenging mosaic made of many different realities, with all their joys, hopes, and problems. So, yan yung sinasabi ko na kanina nung imperfect dahil mayroon tayong mga maliliit-liit na mga problema, kaligayahan, pero i-appreciate pa rin natin na mga kapatid, na ito'y napakagandang biyaya na bigay sa atin ng Panginoon. So, the Christian family, ano ba yung plano sa atin ng Panginoon? There is a God plan for a family. So, God has intended the family for the transmission of life. So, God has intended the family to be the transmission of life. O parang
ang pamilya ang magiging transmission sa ating buhay. So, from the word transmission, parang transmit. Kabisado ni Janilo, instrumentation yun siya. Kaya alam yung mga words na transmit na yan. Siya yung mag-transmit sa, halimbawa, di ba, from transmitter Janilo, parang siya yung babato ng, siya yung magpadala ng signal papunta sa DCS. O, ganun din po yung sa plano ng ating Panginoon, na tayo bilang pamilya, tayo rin yung mag-transmit ng magandang buhay. Hindi lang sa ating loob ng tahanan, pati na po sa buong, kaya napakaganda yung ng CFC, dahil tayo, family ministries, yun yung families in the Holy Spirit, renewing the peace of the earth. So, as a couples for Christ, di tayo rin yung magre-renew sa kuhan. So, in God's plan, the Christian family in the community of life and love. So, buhay at pag-ibig. So, we have a mission to guard, to reveal, and to communicate love. So, mayroon tayong misyon na magprotekta sa ating mga anak, i-reveal natin ang gospel, and ipapakita ang pag-ibig. So each family is a home of God, and each member belong to God. So parents must regard their children as a children of God and respect them as a human person. So mga kapatid, kailangan pala nating respetuhin din natin yung ating mga anak, dahil minsan nung wala pa tayo sa community, kahit ako aminado ko noon minsan magagamitan natin yung mga salitang hindi dapat banggitin Pero dapat pala, dahil tayo bilang anak ng Diyos at ang ating mga anak ay membro ng ating pamilya, so anak din sila ng Diyos. Kaya hindi natin sila, respetuhin din po natin sila. Hindi di ko nabanggitin yung mga words na yun kasi naman yun So, respect as a human persons. Hindi, di ba, yung dito, yung dati may mga naririnig na kapitbahay, tawagin mo na ganon. Children of God din yung anak mo, kaya hindi dapat ganon ang turing natin sa The fundamental task of the family is to serve life. So kung i-actualize natin yung original blessings ng Creator by transforming the procreation of divine image from persons to persons. So sabi nga sa Genesis chapter 1 verse 27 to 28, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak, ang buong daigdig, at kayo ang mamahala nito. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon at sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Tapos sabi din sa Genesis 2, chapter 18 to 24, matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Yan yung sinabi ko kanina in the beginning kay Adam and Eve. Binigyan ko siya ng angkop na makakasama at makakatulong. Kaya mula sa lupa na ay lumikha ang Panginoong Yahweh ng hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Dinala niyang mga ito sa tao upang ipaubaya rito ang pagbigay ng pangalan ng mga iyon. Kung ano ang kanyang itinawag, iyon ang naging pangalan ng ito. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa himpapawid at hayop sa parang, ngunit wala naman itong nababagay na makasama at makatulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao. Yun na yun, si Adam. Samantalang nahimbing, kinuha niya ang isa sa tadyang nito at pinaghilom ang laman
at tapat niyon. Ang tadyang na iyon ay ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko. Laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang itinawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya kinuha. Ito ang dahilan kaya iniwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Nagsama sila ng kanyang asawa at sila'y nag-iisa. So yan po yun, kaya tayo nag-aasawa pala at bumuo ng pamilya. So plano talaga na ni Lord na may plano si Lord sa ating pamilya. Kaya God's plan, God's intended. So pangalawa naman, mga kapatid, the family is the place of teaching children and training leaders. So, bilang pamilya at mga magulang, tayo po yung So, bilang mga magulang, tayo po yung mag-ano ng ating mga anak, magtitrain sa kanila, paano tayo magiging tunay na Kristiyano. So the family is the place to transmit wisdom and values of life. So tayo po yung mag-ano ng karunungan at pagpapahalaga sa buhay ng ating mga anak. Kaya kung makita nyo yung sa amin, talagang laki ring pasalamat ko sa Panginoon na dinala niya ako sa community ito kasi di na ako nahihirapan sa aking mga anak na kung papaano ko sila dalhin as a Christian person. Sila na pong nagkukusa na magsiserve yung kaya yun lang po. So the overall education of children is the most serious duty and at the same time, primary right of parents. So this is not just a task or burden, but it is an essential. So talagang importante ng tayo'y mag-train bilang magti-train sa ating mga anak. So in alliance with the rights of parents are called depend, and which no one may claim to deprive them. So hindi lamang pala ito isang gawain o ngunit mahalaga at may paalam ng mga magulang na tinawag tayong tagapagtanggol ng ating anak. So parents have their first responsibility for the education of their children. So mga kapatid, bilang magulang tayo yung responsibleng kasi tayo yung naka-witness sa ating mga anak kung ano yung mga ginagawa nila. So, responsibilidad natin na palakihin ang ating mga anak na maayos. So they bear witness and responsibility by creating home where tenderness, forgiveness, respect, fidelity, and distress service and role of teaching. Teaching is not a formal but rather comes in everyday activities in home. So talagang naman mga kapatid na totoo naman yun yung hindi tayo kahit turo. Nakikita rin ng ating mga anak yan kung ano yung mga ginagawa natin na halimbawa sa aming pamilya, pagka during prayer, so nakikita ng mga bata yan, hindi naman utay-utay na talagang pilitin mo. So darating yan na kung ano yung nakikita nila, yun po yung ginagawa ng mga bata. So mag-iingat po tayo na bilang magulang na yung hindi po naaayon sa kagustuhan ng Panginoon yung mga gawain natin. It is at most importance to help mold children to grow in maturity through an outpouring love, discipline, and education. So, talagang punuin natin ng pag-ibig yung ating mga anak. Pero, mga kapatid, linawin ko lang po, hindi yung mamaya, masabi mo lang, bibilhan mo kung ano yung gusto ng mga anak mo.
dahil mahal mo sila. Pero minsan, yung hindi na minsan naaayon lang pala sa ating kaisipan yon. Halimbawa, bigay ka lang ng bigay dahil mahal mo, pero na-spoiled mo na pala yung anak mo. So dapat yun ang ingatan din po natin na ano. Tapos pangatlo po, bakit hindi naman ako dumiretso-diretso? Hindi kasi ako marunong gumamit na slide. So ito yung pangatlo po na plano sa atin ng Panginoon. The family is the domestic church. So the spiritual of family love is made of thousand and small but real gestures. So one which is for men to rediscover their God-given roles as father. So talagang tayo pala mga bilang ama, binigyan din tayo ng kapangyarihan ng Panginoon sa ating mga anak. Parents, especially the fathers, are to be the priest in the families. They present God to their families by example of living Christianity, by diligently teaching scriptures. So, obligasyon po natin mga kapatid na turuan nga yung ating mga anak ng Word of God na mamuhay bilang isang Kristiyano. So sabi nga sa Deuteronomy chapter 6 verse 7 to 8, ituro ninyo sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ang inyong tahanan sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at sa tarangkahan. So mga kapatid, talagang malinaw na malinaw din po naman na pinag-utos sa atin ng ating Panginoon ng anong dapat gawin sa ating mga anak. So the family, like children's, ought to be the place where the gospel transmitted, from which gospel radiates in the families conscious of mission. All the members are evangelized. The parents not communicate the gospel to their children, but the children also and themselves receive same gospel deeply lived by them. As such, family becomes evangelizers of many others families and the other neighborhoods. So talagang nagsisimula sa pamilya yung pag-transmit ng word of God. So yun nga yung nasabi ko kanina, hindi ka na mahirapan sa iyong mga anak kasi kumbaga parang sa amin nung una nag-join kami ng CFC. So nakikita nila na nag-a-attend ng CLP, ng mga prayer assembly. Hindi ka na kailangan na mag-i-invite pa na mag-i-evangelize sa kanila na, anak, join kayo sa Hindi na kayo mahirapan magpilit. Parang kayo rin, di ba, may mga kapatid din kami na nakapag-invite, evangelize sa inyo na mag-join or kahit di na magsabi na mag-join kayo ng CFC o pero sa ginagawa ng tao, so na-evangelize mo na din sila. So, ganun din po yung So, bakit hindi natin na ang plano, bakit hindi nangyari ang plano ng ating Panginoon? So, why God's plan for the family is not happening? So, yun nga yung pinakita ko sa inyo kaninang picture. Dahil siguro sa ating sariling kagustuhan, hindi yung naaayon ng kagustuhan sa Panginoon. So, mayroon pong tatlong dahilan bakit
why God's plan for this family is not happening. So, God has lost His central place of the family. So, nawawala ang Panginoon sa sentro ng ating pamilya. Parents had no longer bring up their children in the discipline and instructions of the Lord. Sabi nga po sa Ephesians chapter 6 verse 4, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palikihin nyo sila na naayon sa disiplina at pag-aaral ng ating Panginoon. So, maliwanag kapatid na talagang mayroong instruction sa atin. Kaso nga lang, nawawala nga yan dahil si Lord nawala sa sentro sa ating pamilya. So, pangalawa, husband and wives does not allow God's order for them. There is no confusions of roles. Their commitments is shaky. They cannot depend on the partners become insecure. So nagsasapawan, kaya nagko-confusion, nagpapagalingan, kaya dapat mag-give and take din para at ipag-pray natin. Halimbawa, yung kagaya nung sinabi ni Brad Eugene kanina, pag hindi lang po yung ang mag-desisyon isa, dapat pag-usapan din po. So sabi nga ng Ephesians 5:22-25, mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki, ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo, nasakop ni Kristo ang iglesia. Gayon naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. So para naman sa mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Ihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. So tayo as a husband talagang kailangan rin natin sakripisyo ang ating buhay para sa ating mga wife at sa ating mga anak. Pangalawa po, bakit hindi na nangyari ang plano ng Panginoon? The family itself is losing importance. So, nawawala ng importansya. In the pace of the modern earth, life has become very fast, making it difficult lasting relationship to develop. The culture of business where the fail of our schedules too much to take away from what essential. Moreover, many families' responsibilities have been taken over by groups, society, education, schools, livelihood, office, and factory. So, totoo naman na mga kapatid, pag minsan nawala natin ang pagpapahalagang importansya ang Panginoon. So, ang atin na pong mga sarili ang nasusunod. So, busy tayo sa ganito, busy sa ganyan. So, yun lang po yung malapit na. So, mga kapatid, ano pong mga dapat natin gawin upang magawa natin yung plano sa Panginoon para sa ating pamilya? What can we do? So, St. John Paul exhorts, family become what you are. It is imperative that parents as husband and wife together, we make decisions to make God center of the family. People will know we are Christians by the love in our hearts and express in our home. So, talagang si God palang i-center sa ating pamilya para mangyayari yung So, ano-anong dapat natin gawin? Yun, kagayang halimbawa, mayroon tayong sabay-sabay kumain. Yun yung mga sinaunang panahon ng mga tayo Sabay-sabay kumain, doon natin pag-usapan yung
mga problema, mga kuan. Kasi pagka nasa kainan kasi, parang ano yun ang magandang pag mag-uusap kayo as a family. Dahil nasa harap kayo ng grasya. So, hindi ka mainit agad. So, yun po yung magandang ano. Sabi nga ni Pope Francis, a family hardly eats together or doesn't not talk but watches television or holding smartphone is barely familial family. When children are engrossed with a computer at the table or mobiles and do not talk each other, this is not a family, this is a boarding house. Totoo po yun mga kapatid, kaya mayroon akong pinakita kaninang picture. Busy na lahat sa cellphone habang kumakain, tapos ito, sobo. Ayun po yung nangyayari sa atin ngayon. So eating together, eating is the symbol of togetherness at the table. We talk and listen to one another. We nourish relationship in the table, fellowships with members of our family. So, yun po yung napakagandang fellowship. Pangalawa pong dapat nating gawin mga kapatid, pray together. So, consecrate our family to God, pray as family. Father Patrick Peyton reminds us, the families prays together, stays together. Pray for the rosary. So, yun po yung ginagawa namin ang mga bata kahit si Bunso, marunong na pong maglilid ng prayer yan pag tuwing gabi namin, pag natutulog. Sila lahat, minsan nga, hindi naman sa nalilimutan din namin na magdadasal, pero gawa nga yung kaya sabi nga, pati pala bata makapag-evangelize. So, minsan ang mga bata nagre-remind na, oh, we are not praying. So, sila, sasabihin mo na lang bilang magulang din, okay, we forgot. So, you can start lead the prayer. So, sila na po yung So, celebrate the Holy Mass by attending regularly together as family. Does not only apply to young family but also families with adult children. This is the one way we pass on our Christian Catholic faith to them. Commit to the Lord together through couples for Christ. It's the family and social ministries, and true and COP also. So, pangatlo kapatid, love one another. So, kailangan natin magmahalan bawat isa. So, make time for the task, building strong family. Unless the Lord builds the house, those who build and the labor in vain. Sabi nga sa Psalm 127 verse 1. Maliban na si Yahweh ang nagtatag ditong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Maliban nga si Yahweh ang nasa lunsod na gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. So, the Lord's presence drill in the real concrete families with all their daily troubles and struggles, joys and hopes. Examine your daily life to ensure your family has enough quality time together. For that mga kapatid, tawagin ko na po yung aking mga magsi-share na Chari, baka ikaw gusto kang mag-share at ikaw ata makapagpaliwanag ng mamaayos kung paano na-transform yung natin. You want to talk, Johan? Okay. What? Hello po. Growing up in a Catholic family really shaped all of us, right? Like, it's a huge part of who we are. And my family isn't
the people that we just live in. It's the people that help us grow in faith and stay connected with God. I want to add na not all families are perfect. Everyone makes mistakes, and we just really have to learn from it, especially having parents that guide us towards the right thing to do. Yeah, I think ever since our parents joined the CFC community, it really set an example for us because when we were kids before, we just followed, like our parents would tell us like, oh, we have to go to church every Sunday. Oh, join Catechism, KFC. We just followed. We didn't know the true understanding to it. But as we became youths, we became youth leaders, and I think when we're telling like a lot of the younger kids about how it shaped our faith, and it's really like makes me so grateful that my parents taught us how to be like trusting to God and like growing our faith in Him when we were young, diba? Yeah, yeah. Go add on. Um, for us, before, we used to not really want to go to church, go to any activities in general. Oh my gosh, I'm so shy. It's just helped us, seeing them so committed to God, helped us also stay committed to Him as well. Our parents always tried teaching us Christian values, like the importance of faith, kindness, respect, and forgiveness. So the biggest lesson we learned is to love others the way Jesus loves us. Because whenever like me and Ate used to fight, Dad would try to like, instead of shouting at us and telling us like, stop fighting, he would tell us like, you guys are siblings, like you're not supposed to fight. You should love each other the way Jesus loves you. And yeah. When our parents always tell us to become patient and understanding like Jesus would do to us. That's why usually whenever it comes to our little siblings, they tend to tell us to be more patient with them because they're still young. They don't have the experience that any of the older ones have. Yeah. So you have to keep guiding them and teaching them to the right path that God has wanted us to be in. Yeah. Being Catholics, it's not just about going to church, going to activities, but yeah, Dad said we should be living. What did you say? Like, being Catholics isn't just about attending and showing it to people. You should internalize all the lessons and apply it in your daily lives. Yeah. And we should be living with love and compassion every day. Our faith brings us all closer together and through good times and tough, diba? Yeah, to be honest, ever since we've joined this community, I feel like we've been more closer to each other. We can tell our parents what we're going through now. Yeah, and I think having parents that are very Christ-centered really helped our view in life. Oh my gosh, wait. Because now that now that we're older, we face a lot of struggles in life, and I think having parents to confide in and giving us like Christian advice helps us give advice to also our fellow like youths, the advice our parents gave to us. Like, yeah. Okay, do you have more to say? Johanna, go say. Little bit. Share about what you do. Oh, you go daw. Request it to Francis. Go. Oh, share what you are, what you did. What you learned, Joyce siguro, si Joyce. Don't shy. Okay, just share.
Nagpapasalamat po ako kay Lord dahil binigyan ako ng 5 kids. Pero ang bait ni Lord dahil siyempre member sila ng meron silang choir, tsaka nagsiserve sila every nagsiserve ng kay KFC, mga youth. Dati kasi kasama ko sila, 2 pa lang, talagang dala-dala ko sila nag-church. Dinala din nila dito yung pagka active nila sa church every Sunday. Nagsisimba kami dati dun sa Quiapo, kaming 2 pa lang kasi si husband nasa Dubai pa siya nagwo-work dati. Pero pinagkaloob kami ng 3 anak dito. Ayun na nga, dito kami napunta. Pinapunta kami ni Lord dahil pag-serve namin kay Lord, siguro ito na yung way ni Lord na dito kami mag-serve, continue habang malakas kami. Siguro lang namin siguro habang malakas pa kami, mga katawan namin, hindi kami binibigyan ni Lord. Thank you kay Lord dahil hindi kami binibigyan ng sakit pagka may mag-service kami. Pero sabi kong ganon, continue kami mag-serve kay Lord habang malakas kami. Yun lang pong namin. Siguro habang nabubuhay tayo, mag-serve tayo kay Lord. At the end of the day, being a Catholic family, being together, it's not always going to be perfect. We're going to have our struggles, but the most important thing is we should always grow in faith together, support each other, and learn to love and forgive one another, just as how God taught us. And even if we don't, even if we make mistakes, we know we can always have our parents to confide to and help us get through all our struggles with the help of God. Okay. To tell them, to open up to them. Maraming mga salamat sa inyong mga anak at binawi niyo sa share. Hindi, pero talagang tunay nga po naman na ako'y nagpapasalamat nga sa Panginoon na dinala niya ako sa community na ito dahil nakita nyo naman yung member ng pamilya ko, sa dami na yun. Pero thanks God, kasi dinala niya ako sa CFC na Couples for Christ. So, maraming kasing teaching sa CFC na matutunan mo at mai apply mo sa habang pinapalaki mo yung mga bata. Kaya di ka na mahihirapan ako. Kaya maraming salamat sa Panginoon at sa community ito na pinagkaloob sa amin. So, dugtungan ko nga sana kunting share ng aking mga anak. Yun nga yung sinabi ng mga patient. Tsaka, lagi kong sinasabi sa mga bata na nag-serve tayo hindi para sa ating kapwa, kundi para kay Lord. At kung ano man po yung mga gospel na naririnig during masses, gusto ko na isa puso at isa buhay nila kasi ayaw ko po yung nagpunta ka lang para makita o dapat ina-apply natin yan. Kaya maraming salamat din po sa Panginoon at sa community ito. So, conclusion na tayo. In every family, despite its weaknesses, can become the light in the darkness of the world. So, we look to the Holy Family for inspirations. Pope Francis in Amoris Laetitia says, Nazareth teach us the remaining of the family life, its loving communion, its simple and austere beauty. Its secret invaluable character may teach how sweet and irreplicable its training, how fundamental and incomparable its role as social order.
So for that, may God be praised. Mga kapatid, pwede po tayong tumayo at sambitin lang po natin yung maiksing panalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Jesus, Mary, and Joseph, in you we complete the spectacular of true love. To you we turn with trust. Holy Family of Nazareth, grant that our families too may be the place of communion and prayer, authentic schools of the Gospels and small domestic church. Holy Family of Nazareth, may families never again experience violence, rejection, and divisions. May all who have been hurt or scandalized find ready comfort and healing. Holy Family of Nazareth, make us once more mindful and sacredness and available of the family and its beauty in God's plan. Jesus, Mary, and Joseph, graciously hear our prayers. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po mga kapatid.